Alerto mga senior citizens, social pension 1,000 piso na monthly ng DSWD, kasama na ba ang mga merong pensyon sa SSS, GSIS o PVAW? Kasama na ba dito lahat? Wala na bang pinipili? Well, atin pong i-update sa inyo ang latest criteria para makasama sa social pension. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome po sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, ito no, sa sinabi ko na kanina, yung ating pong social pension na 1,000 piso monthly. Well, kasama na ba ang mga hindi indigent dito? Yung mga merong pensyon sa SSS, GSIS or PVAW, kasama na din ba? Well, atin nga po yung isa-isahin. At atin pong i-update kung may pagbabago ba sa criteria o pamantayan para kayo mapasama sa DSWD Social Pension. Well, ano nga ba ang social pension? Programa po ito ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng buwanang pensyon sa mga mahihirap na ating mga nakakatanda, mga indigent na tinatawag. Well, pag sinasabi natin indigent, walang-wala talaga. Sila po yung walang source of income at walang nag-aabot na sustento mula sa kanilang mga anak. Actually, ang social pension, mga ka-vlogs, ay hindi po ito para sa lahat, kundi pinipili lamang ang makakasali dito na nakabase po sa criteria o pamantayan. Well, meron tayong 4 na pamantayan, 4 na criteria para ma-identify na kayo ay indigent at pwedeng makasama sa 1,000 piso na monthly social pension. Una na criteria, kung kayo po ay walang pensyon na tinatanggap sa SSS, GSIS or PVAW pension. No, dapat wala talaga yan. So, ibig sabihin, mga SSS pensioners, GSIS or PVAW pensioners, hindi talaga po pwede sa social pension ni DSWD. Pangalawa, no, may kapansanan o may karamdaman, no? It's either PWD ka or may karamdaman, may sakit. Pangatlo, walang source of income. Ibig sabihin, wala kayong hanap buhay. At pangapat, walang sustento na nakukuha mula sa kanilang anak o pamilya. So, yun po yung 4 na criteria. Actually, alin man sa 4 na yan, kahit isa lang, no? Pwede ka namang makasama sa social pension ni DSWD. So, ang criteria na yan, nananatili po na walang pagbabago mula po noong ini-implement at pinatupad ang social pension program ni DSWD. Wala pong pagbabago sa criteria, yan pa rin po ang sinusunod hanggang sa kasalukuyan, mga lolo at lola. Well, paano kung meron kang or pasok ka sa criteria? Paano nga ba makasali sa social pension? Kailangan nyo pong mag-apply, no? Kailangan nyo pong mag-fill up ng application form. Pwede po i-approach ninyo ang inyong barangay senior citizen organization or association, yung mga opisyalis na po sa barangay ng seniors, no? Pwede yan. Pangalawa, pwede po sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA kayo mag-apply. And then, pag-apply niyan, hindi naman yan agad-agad, no? Kasi may evaluation pa yan, ang DSWD, kung talagang kayo ba ay pasok sa indigent. At kung pasok naman, well, mapapasama na ang inyong pangalan sa susunod na payout master list para sa inyong social pension. Ito po ay 1,000 piso na buwanang pensyon. Ang payout nito ay every 3 months na nagkakahalaga po ng 3,000 piso at sa buong taon merong total of 12,000 pesos. So, actually, itong social pension, kahit may criteria, kahit may indigent, no, meron kasi mga nakakalusot na hindi naman pasok o hindi naman totoong indigent. Kaya sa sarili kong opinion at kuro-kuro, siguro mas higpitan ng DSWD ang criteria, no? Alam naman natin merong mga re-evaluation na ginagawa ang DSWD para matiyak
na sigurado nga bang indigent yung nakapasok sa social pension. Pero sana mas higpitan pa. Kasi as per observation at base na din po sa karanasan ng iba, hindi naman lahat ng kasama dito indigent na totoo. Marami ang mga totoong indigent hindi po nakakasali, hindi kasama. So meron pa rin pong mga pinipili, meron pa rin pong palakasan, no? Yun po yung nangyayari. Kaya sana, no, panawagan natin sa DSWD, maging sa OSCA, higpitan ang pamantayan na ito. Kung sinisiguro natin ang pagsunod sa criteria, dapat tiyakin talaga na totoong indigent ang senior citizens. Kasi kung hinahayaan natin na makalusot ang hindi naman totoo, hindi naman eligible na indigent sa social pension, wala na, tanggalin na lang dapat yung criteria na yan, useless, no? Wala yang saysay kung hahayaan natin na makapasok ang hindi totoong indigent. Ha? Sarili ko lang naman itong opinion dahil kawawa din po ang mga totoong mahihirap na mga senior citizens umaasa na makakasama sa social pension. Kaya naman kayo mga senior citizens, kayo din po ba sa palagay niyo, pabor ba kayo na dapat busisiin talaga kung totoong indigent ang nakasama sa social pension? At dapat nga bang higpitan ang pamantayan dito para walang makalusot? At pangalawa, sino sa inyo dito yung mga nag-apply at hanggang ngayon wala pa ring resulta? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.